At kanya-kanya, yung mga apektadong lugar na to ay nagkaroon na ng declaration ng state of emergency. So kung idadama yung buong bansa na hindi naman apektado ng El Nino, baka magkaroon ng problema doon sa ibang. Hindi pa kinakailangang magdeklara ng state of emergency sa buong bansa upang makontrol ang presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring magdulot pa ng problema sa ibang lugar na hindi naman apektado ng El Nino ang iminumungkahing price freeze. Sa ngayon, ayon sa DA official, wala pang nakikitang kakapusan sa supply ng bigas sa bansa. Tinatarget na makapag-ani ngayong taon ng 20.48 million metric tons ng palay. Ayon kay ASEC de Mesa, mayroon pang buffer stock na 300,000 metric tons na ma-harvest pagdating ng tag-ulan. Bukod pa ito sa 1.6 million metric tons ng importasyon ng bigas noong Abril. Suportado rin ng DA ang isinusulong na pagrepaso sa rice tariffication law at maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority na makapagbenta ng murang bigas. Importante kasi na magkaroon din ng intervention, lalo na kung talagang masyadong mahal. Under Section 10 ng Price Act ay kayang gawin yun, hindi ng NFA kung hindi ng kagawaran. Sa huling datos ng Task Force El Nino, aabot na sa 131 na lugaran nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Karamihan sa malubhang naapektuhan nito ay mula sa Mindanao region. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.